Hindi, may reporting pa pala tayo mamaya. Ay, alam mo, actually pa pala tayo. Sarap, gawin natin. Sarap. Uy, may assignment pala tayo. Tara, gawa na tayo. Gumagawa na ako. Gawa na din tayo ng assignment. Ay, mag-search na lang pala. Ganyan na ba yan? Hindi mo nababaguhin? Ano ka ba? Okay na to. Totoo na ba dyan? Oo, sure na. Ganyan na nga rin ang gagawin ko. Magse-search and magka-copy-paste. Para madali. Ikaw ba? Ako din, magse-search na lang ako para hindi na ako mahirapan. Hindi, agree. Ikaw, hindi ka ba magse-search? Hindi na, gawa na lang ako ng sarili ko. Di ba plagiarism yan? Sige, ikaw bahala. Good morning, class. Good morning, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, class. Finish your report and make sure na nakakita sa mga files mo. But before that, dapat nakakita ka ng until 5 p.m. Okay lang ba yung inyo? Okay, yes, ma'am. Okay. Guys, gawin na natin yung report natin para wala tayong gawin mamaya. Sige. Mukhang hindi ko na naman matatapos yung report ko. Naglalampas yung cellphone ko. Huwag kang mag-aalala. Tulungan kita mamaya. Sandali, baka pwede ba mahirap yung laptop ni Miss Marcy? Naka-open naman. Sure ka ba dyan? Sure ako dyan. Wala naman siya eh. Hi, sa wakas, matatapos ko na rin yung report ko. Hala, bakit mo ginamit yan? Wala pa naman si Miss Marcy, baka matatagalan pa siya babalik. Baka magagalit yun pag nakita niya yung ginagamit mo. Hindi yun, patapos naman na yung report ko eh. Sige, mahal. Ay, sa wakas guys, tapos ko na rin yung report ko. Sino gumamit ng laptop ko? Sino nag-open ng files na hindi nagpapaalam? Ma'am, baka may gumamit mo na hindi niya sinasadya. Sinarot mo yung Lara? Ginamit niya yung laptop ko na hindi nagpapaalam. So, sino gumamit ng laptop? Ma'am, pasensya na po, ma'am. Pinuha ko po yung laptop niya para naglalag po kasi yung CV ko kaya hindi ko natatapos. I understand this, Michelle. But next time, matuto kang magpaalam. Hindi yung kukuha ka ng gamit na hindi nagpapaalam. Yes, ma'am. Need ko lang po kami tapusin. Okay, ayan. Okay, class. Reminder lang sa mga hindi pa tapos sa kanyang report. Please tapusin niyo na kasi until 5 p.m. Yun na yung deadline niya. Okay ang matay niyo? Yes, ma'am. Okay, that's all. Bye. Ay, ma'am. Good
Good morning, class. Good morning, ma'am. So, your essay is due tomorrow. Remember na mas okay kapag sarili yung gawa and copying someone for it dadalhin. Yes, ma'am. Wala na kalimutan ko yung sa akin. Buti na lang natapos ko kagabi yung akin. Wow. Uy, Ben, pwede mo copy sa essay mo. Pag-basean ko lang kahit onti. Wala kasi ako magawa sa mo. Hindi ka ba nakinig kay Ma'am Bel kanina? Bawal daw yung pumapya ng gawa ng iba. Hindi, pag-basean ko lang, hindi ko na kukopihan lahat. Hoy, mali yun. Plagiarism yan. Eh, paano yung wala na akong nagawa? Pwede ka naman mag-isip ng gawa mo eh. Effort na lang pa. Wala nang time. Sige na, kahit konti lang. Hindi ko naman kukopihan lahat. Kahit pag-basean ko lang. Sige na. Gawaan ninyo. Bahala ka. Okay. Morning, ma'am. Ma'am, paano po kami nag-ending? Mukhang halos magkaparehas ang dalawang to ah. Mukhang nagpapyan ang dalawang to ah. Di ba sinabi ko na mas okay pag sa iyo ng gawa? Sorry ka naman ko, nangyayari. Ana and Ben, pwede ko ba kayong makausap mamaya pagkatapos ng klase? Yes. O kasi sabi ko sa'yo, huwag ka magpapapya ng hindi sa'yo. Yan kasi. Lapihan ka lang namin. Bahala ka. Ano, alam mo ba na ideas are a personal intellectual property? Hindi ka dapat nagpapopya ng hindi nagpapaalam. Alam mo ba na kapag pumapya ka ay para ka nang nagnakaw? Ma'am, baka coincidence lang po. Dapat lagi kang nagbibigay ng credit. O kaya, di ba sinabi ko na mas okay kapag sarili ng gawa? Yes, ma'am. Ma'am, sorry po kasi nag-cut po kasi kung wala akong nasulat. Kaya, ayoko naman po kasi mapin mo kaya wala po akong nagpapagpapin lang po. Okay, Ben. Ben, di ba nabanggit ko kanina na bawal umapya? Yes po, ma'am. Ang mga pinagsabihan na po namin siya pero di po siya nakinig. Di ba sabi ko naman na mas okay kapag gawa mo? Baka na-pressure lang siya, ma'am. Sorry po. Ana, alam mo ba na ang pamumuhya sa iba ay para ka naman nakaw? Dapat lagi kang nagbibigay ng credit. Sorry po, ma'am. Naiintindihan ko na po kayo. Gawa na lang po ako ng sa akin. Good. Tandaan mo na true learnings comes from your own mind. Okay? Sorry po, ma'am. Hi guys, ano na mag-usapan na tayo ng Gawa ko ng Natutulog kasi ano? Oo na, ako na. Kaya nag-bank na ako na eh.
Ano, okay na? Okay na yan. Oras kaya namin ito ipapasok. Ano oras na ba sir? Wala pa naman sinasabi na ganyan. Good morning, class. Good morning, ma'am. I'm here today because I want to inform you about your final project to me. So, your project should not only work well, but also do good to people. Lagi niyong tatandaan ang technology is to serve people, not harm them. So, pag-ibihan niyo mabuti ang mga ginagawa niyo para maayos na may pasok sa akin. Okay? Yes. Maiwan ko muna kayo at Ang kailan po yung deadline ng nasaan namin? So, dapat on time kayo magpasa sa akin. So, sa Friday na lang, hanggang 5 p.m., tatanggapin ko ba? Pero kapag na-fail kayo magpasa sa akin ng 5 p.m., sorry to say, pero natanggapin. Okay? Guys, gawa tayo ng apps na natatak yung grades natin. That sounds cool. Sige, pero paano yung gagawin? We can pull the data from the SQL system without the permission. Wait, hindi naman pala dapat dyan. Relax, project naman natin to eh. Wala naman madadamay na iba. Okay. Basta matapos natin. Sige na. Delete our output na. Okay. Bakit nakikita yung grade ko yan? Hindi ko allowed it. Dapat pwede mo. Nakikita yung grade. Ginawa ko namin yung app para sa magawa ko kami ng app na pinagawa ng instances. Giselle, did you ask permission to access the student data? No, wala po. Sila na Hindi po. So, bakit nyo yan? Paano nyo yan ginawa? Para magagawa ko kami ng app na hanyalan. But that is personal data na dapat hindi ina-access ng mga estudyante. Diba sinabi ko sa inyo, technology should serve people, not to harm them? No, mom, we just wanted the apps work, no? Oh, Giselle, that's the problem. You want something useful but forgot the important part, yung negative impact ng tao. So, ulitin nyo yan. Gusto kong ulitin nyo. I-present nyo siya ng mas maayos sa akin, okay? Yes, ma'am. Okay, that's all for you. Guys, pasensya sa gusto ko lang naman na-impress si ma'am sa gawa natin app. Okay lang yun. Alam na natin ngayon guys na bago tayo magsulat na kung ano, isipin mo na kung ano mag-effective sa iba. Tama? A programmer doesn't just code smartly. Alam naman sa susunod na mas maging responsible tayo. Gawa na lang tayo ng bago. Para mas maganda. Good morning, class. So, for today's task, gagawa kayo ng short blog post. Remember, use internet responsibly and treat others with respect online and offline. Okay ba yun? Yes, sir. May tapos na din sa akin. Focus ko sa class page natin. Mali yung spelling niya sa beautiful. Kaya yung picture ko, hindi ko post ko. Uy, baka makita ni Jessa. Yan. Hindi yan. Hindi niya naman alam. Magagalit ko. Baka naman din si Jessa pag magalit. Parang yung tiger. Tawa Ano sa beautiful niya? Huwag kang mag-alala, hindi ko siya friend with. Sige, sige. Okay na kaya yun sa akin? Okay. Wait, Cynthia! Sandali, Mia, nakita ko yung pang-mabak sa akin eh. Bakit mo naman dinuot yung ganung bagay? Ano ka ba? Just for fun lang. Kaya nga, pigil mo lang katwa.
Simple lang naman na pag-analyze pinag-function ka. Ano naman namin alam na magbayad ng TV. Kahit na. Sorry ka nga. Sige nga. Sorry kung nagagawa ka. Nagawa lang yun. Nagkarpan lang naman yun eh. Promise hindi na namin nalulunod. Basta sa susunod is think before you click para wala kayong mataktarin na ibang tao. Okay, sorry ulit. Sorry. Hi everyone, my name is Crisabel S. Althea. I am here to share my personal insight about number 6 in 10 Commandments. Thou shalt not copy or use proprietary software for which you have not paid without permission. My personal insight about this is to respect other people's hard work and creativity. Using software without paying or getting permission is like something that isn't yours. Thank you. I'm Missionary Balisi, and I'm here to share my personal insights about 7 commandments. So, thou shalt not use other people's computer resources without authorizations or proper permissions. So, the story shows the moral lessons clearly but keeps it simple, relatable, and realistic. Thank you. Hi, I'm Nermilara and I am here to share my personal insight about the 8th commandment, which is thou shalt not appropriate other people's intellectual output. This means do not copy or steal other people's ideas, projects, writings, or creative work and claim them as yours. Thank you. Hi, I am Clara Vivinasoy and I'm here to present my personal insight, the 10 Commandments. Thou shalt always use a computer in ways that ensure consideration and respect for your fellow humans. This means be kind, respectful, and responsible when using computers and social media or the internet. Thank you. Hi everyone, my name is Giselle Limbaon Banyas and I am here to share with you my personal insight about the 10 commandments of computer ethics, which is number 9, you shall think about the social consequences of the program you are writing or the system you are designing. Think about how your program or system affects people's lives, social and environment. Consider ethics, privacy, and potential consequences while using the technology. Thank you. Go. May assignment pala. Ikaw hindi ka magsasearch? Sino gumamit ng laptop ko? Ulit. Wait guys! Mukhang nag-gayhan. Ay, tapos ko na yung ano sa akin. Tapos ko na sa akin. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye.